So yun po, ano, sup sa inyo, mga obras. Ang oras po natin ay ngayon. Alauna po ng madaling araw, nagpa-vlog po ako, ano. Dahil wala akong magawa sa buhay ko. Alauna ng madaling araw, nagpa-vlog ako. Estudyante pa ako na nagpupuyat. At sa mga di ko nakakaalam, ano, isa mo akong senior high school student. Grade 11 sa La Concepcion College. Sa San Jose del Monte. Di pa ako natutulog guys. Pa-cellphone lang ako dahil di talaga ako makatulog. Nag-isip ako kung paano ako makatulog. Pero maganda tong mga oras na to kasi minsan dito ka napapaisip ng mga cringe shit memories mo sa mga buhay mo. May isip mo yung mga nangyari sa'yo nung high school ka. Mga junior high school na mga katarantaduhang ginagawa mo. Bigla na lang lumalabas sa isip ko yung mga nangyari sa katarantaduhang na ginagagawa ko nun. Ang laki ng pinagbago ng ng mga junior high school ngayon. So, kung ikumpara natin sa noon. Kasi ngayon, mga high school ngayon, mga Gen Alpha, mga Gen Alpha. Ngayon kasi mga sa panahon natin, 2025, na to, yung mga Generation Beta na. Yung mga high-tech kids na mga nakakaranas ngayon. Mga pinanganak ng 2025. So, kung pag-usapan yung high school life ng mga Gen Z, mga kaibigan, napakadami yung nangyayari sa loob ng classroom. Isa na dyan ng mga TikTokers, yung mga talagang TikTok talaga ng puro sayaw eh. Yung mga nangyayari sa classroom na di mo na maintindihan. At hindi rin humabawa na sa loob ng classroom ang mga nagkakraming magsulat ng lecture at assignment. Pati na activities, kasama na ako doon. Gawain ko talaga mag-cramming ng junior high school ay puro cramming magsusulat ng lecture. Dahil papasok ng mga few hours gawain ng mga high school eh. Cramming eh. Isa pa yung na yan. Naaalala ko nung grade 8. Naaalala ko nung grade 8 ako. Clearance day. Yun mga kahit pala ngayon sa mga high school life ng mga Gen Z is meron pa rin mga clearance na sinasabi. Yung clearance, yung mga papapirmahan mo sa mga teacher mo sa mga iba't ibang subject para clear na papasa ka sa subject nila. Para makatungtong ka ng next grade level. Napakadami yung mga kaganapan nangyayari. Lalo mo kung nakaalala ko ng 4th year. 4th year high school ako, pinakapaborito ko sa lahat. Para sa akin yun ang pinakamagandang taon ng high school days ko, junior high. Yung nakahuli-huli ang naging kaklase ko yung mga kaklase ko noon. Simula first year high school mo. Yung nakahuli-huli sama-sama kami, mga kupal. Muntik ako tumakbong presidente ng classroom namin. Buti na lang hindi ako binoto. At wala pa lang nag-elect. Wala pa lang nag-nominee sa akin mag-presidente. Bumagsak ako ang sekretary. Napakahirap po rin buhay mo din sekretary. Alam mo yun, papasok yung teacher, tatanong agad kung sino absent. Walang subject ho yung meron ho kami sa isang araw. Walang subject, sabay-sabay ho. Simula 6 AM hanggang 12 PM, sabay-sabay ho yung lahat. Pati ho yung advisor namin. Kung tatanong talaga na ilan yung absent, sino yung may mga sakit, sino yung mga habol pa sa next year. Maraming wala sa inyo dito sa class ko. Secretary, ilan ang absent? Sir, 11 po. Baka sa mga mistake ko na nagawa naging sekretaryo ako ng section namin. Palagi ako nagkakamali sa bilang ng mga absent at mga present. Yung mga pangalan namin, palagi nagpaghahalo ko dun. Kumbaga, yung mga present, nalalagyan ko ng absent. Sa pagpapalit ko yun ng mga yung mga present ngayon, magiging absent. Diba talagang pag ikaw ang secretary, nasa iyo ang kapangyarihan. Kahit sarili mo, hindi mo aabsinan eh. Kahit hindi ka pumasok. Dahil nasa iyo ang buong attendance ng classroom niya. Mga time na natatanda ko na mistake ko is yung AP subject namin. Pumasok akong late. Tapos lahat nagtatayuan na. Pumasok ako ng 6:05. Pagpasok ko nun, nakatingin sa akin yung teacher ko. At nagsabi ko po nun, good morning classmate. Hindi ko nabanggit yung good morning teacher. Ngayon, sermon agad ako ng madaling araw. Yung secretary late.
talagang makakatikim ka talaga ng masarap na sermon sa madaling araw eh. Yun ang mga dapat iiwasan nyo pag magiging officer kayo. Dapat pumasok kayo ng maaga, naka-ready ang inyong mga attendance. Pag magiging secretary ka ng section nyo, is dapat naka-organize lahat ng mga papel mo. Lahat ng mga event, dapat alam mo. Tsaka sa oras. At syempre, ang hindi mo dapat kalilimutan is yung attendance business, attendance check. Kasi sa'yo nakasalalay yung buong attendance ng section mo. One time pa nung munti ko na makalimutan yung attendance list namin. Diba? Para lahat sila absent. Ako lang hindi. Isa rin sa mga paborito kong mga nangyayari nung 4th year high school is mga roleplay. Natatandaan ko na ako yung kinas bilang Romeo sa roleplay namin na Romeo and Juliet noong first quarter namin. Naisip ko sa sarili ko na bakit ko ginawa yung role na yun at bakit ko pinili yung role na yun. Pero in the end, maganda naman yung kinalabasan. At isa sa mga pinaka-favorite ko talaga na nangyari nung high school na or grade 10 hip-hop. Pero kung may mga hip-hop pa rin yan, sasayaw-sayaw kayo sa hip-hop. May mga memories kayo, mga gaganap, practice kayo ng mga ilang araw, ilang linggo, alam mo yun, walang tigil sa pag-practice. Naalala ko muna, kami ng champion sa namin, sa hip-hop namin. Talagang todo effort kami. Alam niyo, nagpa-practice kami hanggang 7 p.m. Ayaw talaga namin patalo. Isa yun sa mga magagandang memories na dapat nyo, i-keep na lang yun. Kasi pagdating na araw, makakaalala nyo. Hindi kang tatawagin yung mga good old days. Yung mga ganong alaala dapat, dapat ang mga magiging remembrance nyo pagtandaan. Kasi ang sabi nga nila, ang pinakamagandang part ng buhay as pagiging high school. Kasi, alam mo yun, doon mo mararanasan yung mga katarantaduhan, pagkaating, makakagawa ng katarantaduhan, kabalastugan. Yung mga tropa nyo, doon yung makakasama talaga sa hirap at ginhawa. Sa mga nanonood ng video, enjoyin nyo ang buhay. Dahil hindi nyo mamalayan, balang araw, basta yung mga maliliit na detalye na yun, magiging importante yan sa buhay nyo. Kumbaga, yun yung mga so maliit yung mga detalye na yan, kahit isang araw man sa buhay. Importante yan. Yun yung mga mahalagang bagay. Hindi nyo mamamalayan, yun yung magandang part ng buhay nyo. Kagaya ng high school, merong mga pag-aaway, may kakabati, may mag-aaway mga section. Bandang huli, marirealize mo na sa pala kami pamilya sa classroom. Alam mo yun, nagsama-sama kayo na hindi kilala ang isa't isa. Pero natapos ang school year nyo na pamilya kayo. Sa bawat punto ng buhay natin, dapat inaalala natin lahat. Kahit hindi man mga importante talaga. At least yung mga fun memories nyo. Yung mga alam niyo yun, mga fun memories. Kasama yung mga tropa nyo, mga madyo sa buhay. Dapat yun yung mga inaalala nyo. I-enjoy nyo lang ang pagiging high school. Kasi yun yung pinakamagandang part ng pag-aaral. So, hanggang dito na lang ho. 143 na po. Mga abraso, please like, share, comment, and subscribe. And don't forget to ring the bell. Yan. So, yan. Peace. Bagis. Wow.